mainit na issue natin pag-usapan. So ngayon pong gabi, tulad din po ng pag-celebrate natin kahapon ng May 1 Labor Day, ang ating pong tema ngayong gabi ay mabuhay ang sama-samang pagkilos ng uring manggagawa. Mayo 1, petsang sumisimbolo sa araw ng mga manggagawa. Sa tuwing sasapit ang araw na ito, nagkakaroon ng mga kilos protesta, mga programa at mga kampanya para sa pagsulong ng mga karapatan at kagalingan ng mga manggagawa. At sa araw ding ito, pinapatampok ang mga pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga kalagayan ng mga manggagawa at ng mga industriyang kanilang inaasahan. Sa ngayon, isang malaking usapin ang dagdag sahod na hinihiling para makaagapay sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at inflasyon. Issue din ang deadline para sa konsolidasyon ng prangkisa ng mga jeepney drivers at operators. Kasulukuyan ding idinaraos ang mga welga ng sektor ng transportasyon. Ang buong araw ng pagkilos ay nilalaukan din ng iba't ibang sektor mula sa kabataan, estudyante, mga taong simbahan, mga manggagawang pangkalusugan at pang-edukasyon. Ang militanteng pagtitipon na mga ito ay isang taon ng tradisyon na nagigiit sa batayang karapatan ng mga manggagawa ukol sa sahod at trabaho at iba pang pinagkakakitaan. Hangad dito na maitulak ng Administrasyong Marcos na makapaglabas ng mga panukalang batas na tiyak at agarang tutugon sa kakarampot na sahod at mga karampatang benepisyo. Ang pagpuprotesta para sa karapatan ay hindi po isang krimen. Bagamat ang nagiging tugon ng gobyerno ay ang marahas na pag-aresto at pagpapakalat ng takot sa mga mamamayan upang tumigil sa pagrereklamo. Ayon nga sa nagsipagprotesta, quote-unquote, ang ating malupit na pagkakaisa ang siya magpapahaba ng ating pangkabuhayan. Nakikiisa kaming mga manggagawang migrante sa panawagang tugunan ng gobyernong Marcos ang isyu sa sahod, isyu sa trabaho at batayang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. So yan po ang ating tema. So Kaploida, okay. Ito na ang inaabangan ng lahat. At kahit kami, Kap Edwin, excited rin tayo na makadaupang palad siya ngayong gabi. So huwag na natin patagalin. It's an honor and privilege for us to be with us this evening. Ka Jerome Adonis, Kilosang Mayo 1, General Secretary. Magandang gabi po at welcome sa Ugnayan sa Impapawid. Well, wow. Sobra-sobra naman yung pagpapakilala. Anyway, magandang gabi ka Loida, magandang gabi ka Edwin, magandang gabi ka Edu, at sa lahat ng mga migranteng Pilipino na nandyan sa buong Europa o saan man sa mundo. So, magandang gabi po sa inyo. Napakahalaga ng ating mga talakayan dahil wala man kayo physically sa Pilipinas. Alam namin na yung inyong pinagpapaguran, alam namin na yung inyong pinaghihirapan dyan sa ibang bansa ay ang kaduluduluhan niyan ay nagko-contribute kayo ng pinakamalaking economic contribution sa ating bansa na dapat matamasa ng mga pamilya niyo, pero malungkot dahil yung gobyerno ng Pilipinas ay hindi makamanggagawa at hindi makamigrante, in short. Sige. Ano ba naman ang asahan natin sa kanya? Ibabato ko na po yung unang tanong para makapag-umpisa tayo. Nabanggit po ninyo na itong gobyernong ito wala tayong aasahan. Pero kung wala man tayong aasahan, siguro mas mabuting talakayin natin. Sa parte namin, tulad nga nabanggit niyo, kami mga migrante na nandito, nagko-contribute, kami bilang malayo sa bansang Pilipinas, gusto naman naming malaman, kumusta po ang kalalagayan ng uring manggagawa sa nakaraang 2 taon sa termino ni Marcos Jr.? Ay, napakagandang tanong, Sir Edwin. Yan yung inaabangan ng pinakamarami, lalo na yung wala talaga sa Pilipinas. Kasi bugbog tayo sa balita na fake news, na according to the government ay economically umuunlad tayo, na-address unti-unti yung unemployment at yung mababang sahod. Well, in fact, wala pong pagbabago
sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa kabuuan, ano, dahil ang changes po na po pwede naming maramdaman dito, ito po ay nakaangkla sa usapin ng pandaigdigang krisis. Alam nating lahat na merong pandaigdigang krisis na ipinapasa lamang nila ito sa kanilang mga kolonya at semi-colonial na bansa, katulad ng Pilipinas. And therefore, kung ipinapasa nila yung krisis, magluluwal lang lalong ng higit pang krisis dun sa mga third world countries katulad natin. Kaya po ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyan, nananatili pong mababa ang sahod, no? Sa National Capital Region, nananatiling 610 pesos ang minimum wage, habang pinakamababa po sa bahagi ng BARM na 361. Kaya nung kanina, ka Edwin, binabasa ko pinakikinggan ko maigi yung poverty, no? Madali pong i-connect. Ang ibig sabihin niyan, kung saan ang pinakamababang sweldo ng mga manggagawa, nandun po pinakamatindi ang kahirapan, nandun na pinakamatindi ang kagutuman. Ikalawa po, napakataas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo pagdating sa pagkain at iba pang serbisyong kailangan ng ating mga kababayan. Ito po ay resulta ng lingguhang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sabi nga namin, napakaswerte ng Shell, Caltex at Petron kasi meron silang gobyernong uto-uto sa ilalim ni Bongbong Marcos. Sila, ang gagawin lang nila, Sir Edwin, Ma'am Loida, mag-a-anunsyo lang sila sa every Monday or every Tuesday, natataas ang presyo lang sa Tuesday. So, ang Malacanang, tameme, walang ginagawa, inutil talaga. Pero kami, napakahabang taon ang lumalaban para sa isang nakabubuhay na sahod, no? Which is very clear on our constitution, living wage, no? Pero ayaw nilang ibigay. Hirap na hirap tayong ibigay. So, napaka-unfair. Ikalawang kalagayan din natin, Sir Edwin, yung pinakamura na pwedeng sakyan ng mga manggagawa, no? Papasok sa trabaho, pauwi sa trabaho, naghahanap ng trabaho. At in fact din po, yung mga kababayan natin na mga informal workers ay aalisin pa ni Bongbong Marcos. Nag-deadline na po siya this coming April 30, no? Although sinalubong siya ng mas maraming protesta before May 1, kaya medyo nag-calibrate po sila, no? Ng call, hindi pa daw kolorum, no? Pero nung una mag-aaresto na daw sila. Ito pong PUBMP program na ito ay malinaw na programa para corporate takeover po ito. Dahil dun sa napakabibigat na policy para makapasok ka sa consolidation na hindi makakayanan ng ordinaryong operator at driver, ang isang siguradong may kaya nito yung malalaking Pilipinong negosyante. No, ang ibig sabihin niyan, yung mga crony ni Bongbong Marcos, kasabwat po yung mga foreign car manufacturing tulad ng China, ng Korea, ng Japan, at ang alam ko merong mga isusupply na engine coming from Europe. So, very clear, alisin nila yan, iti-take over ng malalaking dayuhan. Ang sabi nga namin, sa totoo lang, sa bawat gobyerno, saan man sa mundo, isa sa mayor na task niya sa kanyang mamamayan ay ibigay ang pinakamura, ligtas at epesyenteng transportasyon. Alam ko po, for quite sometimes napunta ako ng Europe, libre pa yung dyan, yung pampublikong sasakyan. Pero dito sa atin, wala na pong ganyan, totally inabandon na gobyerno yan for the longest time. Sinalo po ito ng mga maliliit na driver at operator. Yet ngayon, magtatago sila sa kunwaring pangangalaga sa klima dahil sa climate change. So pag-iinitan yung mga jeepney driver. Imagine nyo po, yung halaga ng jeep na pinakamahal na imported na itsurang minibus ay 2.8 million. Simple ang sumada namin, simple ang kritik namin. Una, ang sigurado dahil imported ito, kailangan bayaran, itataas ang pamasahe. And therefore, yung itataas na pamasahe, pambayad sa milyong-milyong halaga ng sasakyan, kukunin po ito sa mga commuter. Yung commuter, yun yung working people na hirap na ngayon. Yung sinabi natin, kabataang estudyante, maralitan lunsod, mga manggagawa sa factory at opisina, no, mga informal workers. Imagine mo, ang taas ng presyo ng bilihin, maraming walang trabaho, maraming nagugutom, maraming namamalimos. And yet, mag-i-introduce ka ng isang bagong programa na pakikinabangan lang ng mga lokal na negosyante at the same time ng korporasyon. Aalisan mo pa ng trabaho yung may dati ng trabaho na wala ka namang i-offer na bago. Kaya doon po doon po kami nagmumula na hindi po pwedeng ganito ng ganito. Kailangan nating ipaalam sa taong bayan. Kailangan nating magprotesta. Kailangan nating labanan yung mga hindi
hindi makataong mga pulisiya ni Marcos kahit nandyan yung napakaraming banta araw-araw sa buhay natin. Ang description nga namin, Sir Edwin, parang araw-araw nakatutok sa sentido namin yung gatilyo ng rehimen para kami ay patahimikin, no? Sobrang ganyan po yung kalagayan natin. Third po, yung usapin din sa usapin din po ng karapatan ng mga manggagawa. Halimbawa po, katatapos na nakaraang taon nung high level tripartite mission, which is may mga favorable recommendation ng high level mission in favor at least sa mga manggagawa to implement, pero hindi po yan nangyayari ngayon. Ang situations ngayon nagpapatuloy po, tuloy-tuloy ang red tagging house to house ng mga militar, lalo na po sa mga regions sa Southern Tagalog, sa Central Luzon, at yung pinaka-latest po ngayon sa part ng union ng KMU ay sa Caraga at the same time sa Southern Mindanao region. Doon po hina-house to house ng mga pulis, ang mga union member, sa isang malisyosong charges sa kanila, umalis daw sila sa KMU dahil ang KMU ay konektado sa New People's Army. Mga ganyan po. At kung hindi daw sila ay kakasuhan, so nangyayari po yan hanggang ngayon. Meron pong dinukot na veteranong organizer natin sa Southern Mindanao region, si William Lariosa, no? Ito lamang na nakaraang Abril, ito bago magmayo 1. At saka may pinatay po na isang manggagawa na sa Tubuhan, sa Bukidnon, no? Na si Ray Cayetano, no? Dahil lang sa mga false accusations. So lahat pong ito ay tinitipon natin dahil iharap natin ito fairly, no? Malapit na ulit ngayon this coming June ang International Labor Conference dyan sa Geneva, at mahalaga pong maipwesto ang patuloy na killings, red tagging, illegal arrest, no, trump-up charges sa lahat ng mga progresibo, mga aktivista, at the same time mga revolusyonaryo na naghahangad ng panlipunang pagbabago ay totally sinusuppress ng rehimen ni Bongbong Marcos, no? Kaya sabi nga namin, araw-araw man panganib yung sinusuong nating lahat, lalo na ang masang naghihirap. Kaya wala tayong pagpipilian kung hindi ituloy lang talaga yung laban, kasi pag wala nang lumaban, happy sila. Hindi po pwedeng ganoon. Historical na sa ating lahat, no? Kahit sa panahon ng pananakop ang mga Pilipino ay mga palaban, hindi dahil pala away. Palaban tayo dahil matagal na tayong nananais na ipagtanggol yung ating mga economic, political, cultural, and iba pang mga democratic rights, at naghahangad tayo ng pambansang paglaya laban sa anumang pagsasamantala sa bansang Pilipinas. Kaploida, salamat. Okay, may follow-up question lang po ako. Kasi mainit ngayon na tinatalakay at talagang isinusulong ng gobyerno ang CHATSA, yung charter change. Ang charter change po ba para sa iyo matutugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa, ng mga farmers? Masasagot ba dito ang inflation rate ng mga produkto? Ano ba ang advantage na maibibigay ng gobyerno pag naisulong nila ang CHATSA na yan? O nagtagumpay sa minimithi nila? Kasi laging talagang na makakainganyo sila ng mga investors sa Pilipinas. Ang sa akin, bakit hindi nila pagtuunan ang agrikultura na sektor na naghihingalo ngayong panahon? Lalo na sa kalamidad, lalo na may El Nino, grabe ang init. Talagang yung ibang mga lugar nagde-declare na ng worst ng sitwasyon sa kanila. Tapos itisulong pa nila ang charter change na yan. So ang tanong ko, makakatulong ba ito sa pangangailangan or sa needs o hinaing ng mga farmers? Matutugunan ba nito ang inflation rate ng mga produkto? Ano ang advantage na maibibigay nito sa mga mamayan? Bakit nakakagigil na, nakakaasar na hindi mo maintindihan? Sige po, Ma'am Lloyden, napakaganda po nung tanong. Unang-una, bago ko diretsang sagutin yung tanong ninyo, segue ko muna ng konti. Yung kalagayan po, kasi konektado sa inflation, ang kalagayan po ng sahod ngayon ng mga manggagawang Pilipino ay sobrang liit, no? Sobrang baba. Hindi po mabubuhay sa antas ng makatao yung kanyang pamilya. So dahil po sa ating iba't ibang
forms of protest, pagtutulak, na obliga po ang Senado nung nakaraan na February na mabilis na magpasa ng from 150 filed across the board, nagpasa po sila ng 100 pesos across the board provided ang makikinabang lang nito ay mga minimum wage earners sa buong bansa. So, kung ikaw ay above piso, no, sa minimum wage sa region mo, hindi ka makikinabang nito. So, parang unfair pa, no? Hindi pa, ang liit na nga, no, hinati pa. No, ibig sabihin pinag-away pa yung manggagawa, no, na above minimum at saka yung minimum. So, Oo nga. oo. Tapos, ang napatunayan po namin doon, alam niyo sa gobyerno, kahit sa mga nakaraan hanggang sa kasalukuyan, pag hindi certified as urgent bill ng Pangulo, matutulog lang yan, naka-file lang yan. Pero ito, dahil konektado po ito sa CHATSA, naobliga ngayon na magpasa ang Senate, ang bilis third reading. So by March, first week ng March, na-transfer ito sa Senate, sa House of Representatives. Nagpatawag po ng 2 hearing, nakaupo tayo, nandun po ako, to justify yung wage increase sa pamamagitan ng mga data. But then again, nag-recess yung Congress, wala pong sagot, categorical ang Congress, kung magkano yung kaya nilang itaas doon sa ating mga pangunahing kahilingan. Okay, so yan po ang kalagayan. Balik ako doon sa tanong, ang sabi ng gobyerno ni Bongbong Marcos to address the inflation rate, to address the unemployment, to address yung usapin ng iba't ibang pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pa, kailangan natin buksan yung ating ekonomiya. Ang sabi nila, ang pinagtalunan pa po dyan, economic provision ba or political provision? So tayo po ay tumututol kahit economic provision dapat hindi galawin. Hindi dahil pinagtatanggol natin, dahil perfecto yung 1987 Constitution. Kung hindi, ganito po ang mga provision dyan. Ipauna ko na yung critic namin, hindi po ito magre-resolve sa kawalan ng trabaho, hindi ito magre-resolve sa inflation, hindi ito lilikha ng additional na trabaho, hindi ito magpapalaki ng bilang ng mga unionized union, no, sa buong bansa, yung pagbubukas ng ating konstitusyon. Bagkos ito po ay magpapalala sa dati ng malala na kalagayan ng sektor ng mga manggagawa. Manggagawa pa lang po ang pinag-uusapan natin. Bakit? Ano ba ang mga mayor na napanukala sa ilalim ng economic provision? One, papayagan ang 100% land ownership sa buong bansa. So ang hirap na nga marami ng mga walang lupa, no, ng mga magsasaka dahil kinakamkam ng mga Panginong may lupa, mga asyendero sa atin. Kayang-kaya po bilihin yung malalawak na lupain pang natitira ng mga dayuhan. Kaya alam nyo, Sir Edu, Sir Edwin, Ma'am Loida, ini-imagine ko, ang isang sigurado, mamamatay po ako sa Pilipinas. Ililibing ako sa lupa, pero pag-aari ng dayo. Nakakalungkot, di ba? Okay. Pangalawa po, nakalagay po sa provision sa charter change, aalisin na nila yung minimum wage law o minimum wage law referring to the Republic Act 727. Kami rin po ayaw namin yan eh. Kasi minimum wage, nagsiset lang ng minimum wage para bang ayaw nang tumaas, no? Ang sa mga manggagawa, ayaw din namin yan. Pero aalisin yan para maingganyo ang foreign. So, ikatlong nakalagay sa provision, yung basic education, ibibigay yan ng 100% sa foreign. Di ibig sabihin, bata pa po yung mga anak natin, mga apo ninyo, tuturuan na maging pro-foreign ang kanyang mentality. So, paano niya ngayon ipagtatanggol yung identity niya bilang Pilipino? Hindi. Kasi yun ang pagiging bata pa lang, yun ang nakasaksak sa kanya. Third, yung media, etc. and so on and so forth. So, ngayon, sabi ni Bongbong, sa sektor ng mga manggagawa, malaking tulong ito. Again, hindi po. Bakit? Sabi niya magtatawag daw siya ng mas maraming mga foreign investor sa bansa. Tama naman na mag-invite tayo ng maraming investor para mag-create ng employment. Pero dapat strictly respect the fundamental rights ng mga manggagawa. Yung wage, yung pagiging regular, at saka yung right to form a union. Okay. So, totoo bang lulutasin ito ng Chacha? Hindi po. Bakit? Kung ako ang negosyante, kayo si Marcos, sasabihin nyo sa akin, pumunta ka Jerome sa Pilipinas. Anong ipapangako nyo sa akin para mati ako na kikita ako?
So sa kasaysayan ng Pilipinas, ang siguradong ipapangako ni Bongbong Marcos para pumunta ang foreign, one, sisiguraduhin niya na mababa ang sahod. Two, sisiguraduhin niya na mananatili ang status ng contractualization, both public and private. Third, sisiguraduhin niya na ipapangako na no union. Ibig sabihin, magpapatuloy yung iba't ibang forms ng red tagging, pananakot at iba pa, panguhuli ng mga organizer para hindi makapag-form ng union. Pag yun po ang pinangako niya sa mga business groups sa ibang bansa, ay sigurado magkakandara pa pumunta sa Pilipinas. Ang question, progreso ba yon para sa sektor ng mga manggagawa? Hindi. Eh di lalo na yung other provision na nakapaloob sa economic, hindi lang sektor ng mga manggagawa ang tatamaan, kung hindi ang buong bayan. Kaya buong Pilipinas po. Kaya para sa amin, ang panukalang charter change ay makadayuhan, no? At anti-mamamayang Pilipino. Basura ito, no? Basura, hindi makakatulong. Hindi po kailangan natin ng basura sa ngayon. Ang kailangan natin ay unti-unting pag-resolve doon sa mga problemang matagal nang hindi nare-resolve. Kaya yan po ang aming posisyon, kaya ang mga manggagawang Pilipino ay nakatindig sa no to charter change. Parang lumalabas na exploited tayo sa sarili nating bansa. Tama po kayo. Maisingit ko lang yung charter change na yun, economic charter change na yun yung kasalukuyang sitwasyon ngayon na dinaras natin sa El Nino, yung supply ng kuryente nga hindi natin maano sinong matinong kaisipan na investor o negosyante mag-i-invest dito kahit pa balik-baliktarin mo yung konstitusyon at kung ano isiksik mo diyan, economic provisions. Sinong may matinong kaisipan na negosyante mag-i-invest dito? Kung ang supply ng kuryente hindi mahal ang supply ng kuryente. Tapos hindi maibigay ng gobyerno yung sapat na supply ng kuryente sa ating mga mamamayang ordinary mamayan. Paano pa yung mga pabrika? Paano pa yung mga kumpanya na papasok dito, di ba? Paano iikot at gagalaw ang kanilang mga produkto? Yung usapin po na may dudugsong po ko doon sa nabanggit niyo na right to form a union, Jerome. Kasi yes po. Sangayon kay sa isang mahusay na eksperto sa pagdating dito sa usapin ng ganitong pag-aaral. Ayon sa kanya, ayon daw 7% lamang ng mga kumpanya, yung mga kumpanya sa Pilipinas ang merong union. Ibig sabihin, gano'n kababa na kung saan meron tayong 112, 115 million population, 7% lamang ng working force nito ang merong union. Ngayon, ano po ang epekto ng mababang bilang ng presensya ng union sa kalalagayan ng uring manggagawa? Kaya paano tumatakbo? Paano ipinaglalaban yung karapatan ng mga uring manggagawa, ng mga empleyado kung ang union ay wala? 7% lamang nito nag-i-exist sa bansa. Jerome. Opo, sobrang baba po talaga, no? Sobrang baba ng unionize sa ating bansa. So tama yan, ranging 7 to 10% lang ang total unionized sa buong bansa. Sa total employed, ang huling employment rate na nakatala sa gobyerno ay almost 49 million ang total employed, pero almost maximum 10% lang ununionized. Pinaghahatian pa yan ng iba't ibang mga union. Nandyan pa yung tinatawag natin mga dilawan, no? At saka, syempre tayo, pinaghahati-hatian pa yan. So ang direct implication po ng kaunti ang unionized, mahina ang laban ng mga manggagawa para i-push yung kanyang mga fundamental rights, lalong-lalo na sa sahod. Kasi kung watak-watak tayo, alam naman natin pare-pareho, kung watak-watak mas mahina. So ang expression yan sa mga manggagawa, kung hindi siya unionized, hindi niya maiintindihan yung sama-samang pagkilos para ilaban yung dagdag sahod, benepisyo, at iba pang mga karapatan natin. Kaya medyo nakakapag-worry po yan kasi sabi ko nga kanina, guaranteed yan ng ating konstitusyon, guaranteed po yan ng ating labor laws. At saka ang Pilipinas since 1948 pumirma sa International Labor Organizations at comprehensively kaya sa pumipirma doon na nagsasabi na
magbibigay ang gobyerno ng Pilipinas ng full protection sa Filipino workers in terms of fundamental rights. But nakakalungkot, nakakagalit kasi hindi po yun ang nangyayari sa realidad sa ating bansa. Kaya sabi ko nga, ang gobyerno, ang trabaho at saka ang kapitalista, magkasabwat sila, magkatulong sila para isuppress yung pag-uunyon. Siyempre, kami naman bilang mga leader at organisador, no, ay ang trabaho naman namin paano, kahit na gaano kahirap yan, paano tayo unti-unting makakapagbuo ng union, ng mga union at iba't iba pang forms ng ating mga kababayan. Kasi naniniwala kami kay Edwin, no, ka Loida, ka Edu, na yung napakatinding kahirapan, kagutuman at injustice, yan yung mag-uubliga sa mga kababayan natin na magsama-sama. No? Para ano yan yan yung isang sitwasyon. Alam namin, ang mga OFW pagka day off, nagkikita-kita sa isang park, nagkukwentuhan nung kanilang buhay. Hindi ba yun yung start na nabubuo yung kanilang samahan? So sa mga manggagawang Pilipino diyan din po nag-i-start yung kwentuhan ng mga problema sa factory, at dapat naka-invade na diyan yung ating mga organizer para mapuntayan sa isang organizations o union para unti-unting tumibay yung ating lakas sa hinaharap para ipaglaban yung ating mga karapatan bilang mga manggagawa. Ang problema ka, Jerome, napansin ko lang, kasi ako bilang ako sa Generation X, yung pinanganak na 1960 to 80s. Yan yung 70s, 80s, yan yung kasagsagan ng mga union sa ating bansa, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Tama po. At ibig ko sabihin, after nung 80s, diyan na nagsimula kung paano i-demonize yung terminong union, na kung saan ikinakabit lagi ito sa terorismo, sa komunismo, sa kung saan ano pa, na kung saan alam naman natin at marami na dinukot na leader ng union, marami na pinatay, marami na nawala, naging bahagi ng mga desaparecidos at kung ano-ano pa. Yan siguro ika nga prime reason kung bakit dumating tayo sa punto na 7% na lamang ang unionized na mga pabrika sa ating bansa at saka mga kumpanya. Maibahagi ko lang, dito sa Italia, buhay na buhay ang usapin ng union. Dito sa Italia, ang union ang nagdidikta pagdating sa usapin ng ekonomiya. Pag ayaw nila, talagang magwewelga sila. Pag sinabi nilang tigil pasada, tigil lahat ng mga pabrika sarado sa araw na ito, 2 araw, 1 araw, minimum oras na yon. Let's say 12 hours sa araw na ito, talagang titigil lahat. At talagang sumusunod, napipilitang sumunod ng mga investor at saka mga negosyante. Yun sana bumalik sa ganun. At sana yung mga kababayan natin, ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na kung saan, napatanim na sa kanilang isipan yung pagdidemonize sa terminong union. At saka yung kahalagahan ng union. Kasi yung union, hindi lamang sa mga ordinaryong uring manggagawa. Sabi mo nga, paragtong yan yung ang mga pamilya ng mga manggagawa, at ang katapusan niyan ay sa sikmura ng bawat ordinaryong mamamayang Pilipino. Di po ba? Tama po. Sila ang na nakikinabang. Oo, maging di lamang dito, kundi tayo bilang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, bago natin i-absorb yung mga fake news at saka yung mga pagdidemonize sa terminong ng salitang union, terminong union, aralin muna natin. Like kung sinasabi, libre naman ang Google, di ba? Paminsan-minsan, kaysa kung ano nalang pinapanood natin sa YouTube, i-google natin, ano ba ang union? Saan ba ito nagsimula? Ano ba ang main objective nito? Ano ba ang positibong epekto nito sa mga manggagawa at sa pamilya nito? Yun po lamang. May pakinabang ba sila sa union o wala? Kaya nga. Natalakay niya. Magandang point po yung binanggit niyo, Sir, ka Edwin. Sabi niyo napakalakas ng union dyan sa Italia. So patunay yon na ang mga manggagawa kapag hindi nagtrabaho, mapipila yung buong ekonomiya. Okay. Ngayon, kaya po naging inaral din yan ng mga pinakamakapangyarihang mga bansa, yung mga tinatawag natin mga multinational at transnational. Pinreserve nila yan sa kanilang bansa, pero dun sa mga bansang mahihirap sa Asia katulad ng Pilipinas, dinurog nila yung pag-uunyon unti-unti.
sa pamamagitan ng paggamit ng mga atake, legal, kunwari, batas, no? Kasi ayaw nilang matulad diyan, no? Ayaw nilang matulad diyan. Kaya inintroduce nila, Sir Edwin, historical 'yan, ano? Kung bakit hindi madaling ayain ng mga Pilipino sa pag-uunyon, hindi dahil matigas ang ulo nila. Kung hindi, kung naalala natin, ipinush po nila yung isang reform sa ekonomiya sa buong mundo, yung tinatawag nating neoliberal na policy. Ang mga mayor na tinutukoy niya, titiyakin na pagbaba ng sahod, contractual at pagwasak sa union. Paano nila wawasakin yung union? So ang unang nila sa yung mga next generation ng mga manggagawa, inintroduce nila sa education na yung pagkakanya-kanya. Winasak nila yung collective mentality during na estudyante ka pa lang. Oo. Kaya 'di ba, mag-aral kang mabuti kasi pagka matalino ka ay meron kang magandang kinabukasan. Alangan namang pagka ganun ng karera ka Edwin, sa eskwelahan pa lamang, pagka ikaw ay matalino, tuturuan mo ba ako? Hindi. Di wasak po kagad yung tinatawag nating collective mentality. Kaya yung mga bagong kabataan ngayon, nung panahon natin, malamang panahon natin ito, napakalakas pa ng union. Kaya mabilis magkaisa kasi may isang scientific basis na, nagsasama-sama. No? Konti pa ang hindi unionisado noon. Ngayon, ang dami na, yung mga bagong working people natin sa Pilipinas, ipinanganak na sa panahong neolib, nag-aral sa mga eskwelahan, sa mga university, na malakas na yung individualismo sa pag-iisip. Kaya pag inaya mo sa union, wala silang kaide-ideya. Diba? Kaya ang ginagawa ho namin dyan, inaaral pa namin mabuti yan. Kailangan pang makipagtalastasan sa kung ano yung kultura ng mga kabataan ngayon at unti-unting pag-usapan yung kalagayan ng bansa, lalo na ng mga manggagawang Pilipino. Kaya meron ding ka Edwin, meron din talagang kailangang aralin na pagbabago ng taktika, pagbabago ng pamamaraan, batay dun sa sino ba yung kaharap mo sa panahon ngayon. Yung mga yan ay ipinanganak sa panahon ng neoliberal na edukasyon at malakas sa kanila yun. Kailangan na mas modernong approach na kung saan mas madali Tama nila po. ma-absorb para yung Yes adaptable po. sa panahon nila ngayon. Opo. Tama. Yun ang dapat nating matuklasan, and at the same time, kailangan pagpursigihan na may input, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa susunod pang panahon. Dahil pagpatuloy na bababa itong 7% na ito sa ating bansa, sa usapin ng porsyento na merong union, abay, paano na? Paano na ang kapakanan ng mga uring manggagawa, di ba? Patuloy tayong malulugmok na, nakatali sa tanikala ang kamay ng mga manggagawa pag walang union. Alam naman natin yan, di ba? Kaya po pagka mahina ang union, mahina pa ang iba't ibang forms of organizations, ang konkreto niyan, kayang-kayang i-push ng gobyerno yung kanyang mga anti-people, anti-worker na patakaran. Tulad po sa Pilipinas, no? Sabi natin, matagal na tayong nagsasabi na i-address yung usapin ng kawalan ng trabaho, mababang sahod, inflation rate, etc. Kawalan ng lupa, yung food security, lahat po yan ay patuloy nating ay pinaglalaban. Dahil nga po medyo mahina, no? Napahina nila yung ating mapagpalayang organization sa Pilipinas o mapagpapalayang kilusan sa Pilipinas. Kaya kita mo yung itsura ni Bongbong Marcos, instead na i-address yung mga legitimate call natin, ang sagot niya, charter change. Tapos, nagmamakaawa pa sa Estados Unidos. Itong lately, di ba, malamang alam nyo na ito, nagkaroon po ng trilateral war exercises, no, sa pagitan ng US, Japan at ng Pilipinas. Pinakamalaki po ito sa kasaysayan, mga 10,000 soldiers ang darating. At dito po, titestingin ulit ng Estados Unidos yung kanilang mga live na bomba, no, sa mga karagatan, sa mga kalupaan, etc. So ito po, ginagawa talaga ng US yung lahat ng panguupat or pangsunusul ng gyera sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Kasi pagka nagkagyera po sa pagitan ng Pilipinas at ng China, no, ay magbebenta ng armas ang US. So masaya siya. Ganyan po ang ginawa niya ganyan ang ginawa niya sa Israel at sa Gaza, no, sa Palestine at sa marami pang mga bansa. So kakalad ka rin tayo sa giyera na walang kapararakan at siya lang po ang makikinabang. At US ang may pinaka-historical na pinakamahaba sa kasaysayan na nanguupat ng giyera para kumita siya, no, in the expense ng mga manggagawang Pilipino, in the expense ng mamamayan sa rehiyon ng Asia, no? Kasi ang unfair dito,
ang akala ng ibang mga Pilipino dito po napakalakas nung parang pro-China, no? Sorry, napakalakas ng sentiment ng iba na pro-US, anti-China. Bakit? Kasi kanina sa ni-report ninyo, binabakbakan ng China yung barko ng Pilipinas. Yun ang visual na nakikita nila at napapanood. Yung US, di naman nila nakikitang binabakbakan yung barko natin eh. Di ba? So kaya sa biglang tingin ng mga Pilipino, ay masama yung China, mabuti ang US. Samantalang US talaga, sinasadya niya talagang mag-escalate yung labanan para umabot yan sa military aggression para pag ang dulo niyan ay giyera, magbibenta siya. So ganyan po ang laro ng Estados Unidos sa kasalukuyan dito sa ating bansa. Kaya itong mga war exercises, napiperwisyo po nito yung mga mangingisda kasi hindi mga pangisda. Yung mga kapatid nating mga magsasaka, hindi makapagsaka. Yung mga kapatid nating katutubo, napapalayas doon sa kanilang mga areas. Ang hirap na nga, wala ka na nga food security. So yung mga ganitong hakbangin mo pa, hindi makakapangmisda, di dagdag ito kahirapan at gutom sa mga sektor na apektado ng pinaglulunsaran ng mga war exercises. Kaya ito pong mga malaking issues na to, ito po yung dinala natin mismo kahapon, no, sa pandaigdigang araw ng mga manggagawa, or hindi lang yung mga factory workers, ang ibig sabihin po nung yung working people, no, yung working people, yan po yung kaya sa Pilipinas hindi ko kami nag-celebrate ang Mayo 1 sa Pilipinas ay palaging protesta, palaging paglaban, palaging paniningil sa kung sino mang gobyerno ang nakaupo dahil hindi po ina-address yung ating mga legitimate na demands. Mostly since high school, ako yun ang lagi kong nakikita. Every time na nag-celebrate ng Labor Day, sa halip na magsaya ka, kasi araw mo yun bilang workers, nasa lansangan ka, isigaw ang karapatan mo bilang manggagawa. Ilabas ang hinaing mo sa gobyerno dahil sa pang-aabuso nila sa mga manggagawa. Parang paulit-ulit na lang at paulit-ulit na lang. Since high school ako, ngayon 53 years old na ako, yung pa rin ang nakikita ko. College ako, volunteer na ako ng KMU. Volunteer na ako ng Dalo. Time na may rally. Since Binalbagan to Bacolod, nagno-noise barrage ako. Kasama ako doon. Ang mga driver, hinaing nila, nandoon na rin. Hanggang kailan kaya ito? May katapusan ba ito? O ganun na lang hanggang sa mawala tayo sa mundo, papalitan tayo ng mga young generation, ganun pa rin ang issue. Ang tanong ko, wala na bang katapusan ito? Wala na ba tayong pag-asa na sa susunod na Labor Day, magsasaya tayo kasi nakamta natin ang minimithi natin, naranasan natin yung mga gusto nating maranasan. May chance ba na mangyari ito? O parang wala na talaga? Well, Kaloida, ako bilang manggagawa, optimistic ako na mawawakasan yung problemang ito, no? Maaaring hindi sa generation natin, pero sa susunod pa. Ang isang sigurado na magbibigkis habang lumalala ang global crisis, lalong itutulak ang krisis sa mga semi-colonial, semi-feudal katulad ng Pilipinas. Kaya hindi po tayo magtataka dahil sa kahirapan, kagutuman. Pag lumaban ka pag nilabanan mo yung gobyerno, batay sa inyong konstitusyon na lahat, aarestuhin ka, sasampang ka ng gawa-gawang kaso, papatayin ka. Di ba? Yan yung kaharap mo. Kaya po, nauobliga yung iba nating mga kababayan. Hindi naman ito lingid sa lahat. No? May lumalaban talaga sa pamamagitan ng armado. So I mean, ayaw sana natin yan. Ayaw sana natin yan. Pero, wala, ipinupush ka ng gobyerno sa limit mo. Hindi na nga ina-address yung problema. No, aarestuhin ka pa, papatayin ka pa. So kaya ang ibig sabihin po, ang point ko lang, habang lumalala ang krisis, ang isang sigurado sa dulo, lalaban ang mga Pilipino eh. Kasi pag tinignan ho natin, nung ibalik lang natin na maikli yung kasaysayan, ang Unionismo wala naman yan eh. No? Kailan ba bakit ba iniluwal ang May Day bakit ba nagkaroon ng Haymarket Square sa Chicago, USA nung 1886? 'Di ba? Yung napakatinding pagsasamantala ng kapitalista, doon lang naisip ng mga manggagawa na trabaho kami ng trabaho, payaman kayo ng payaman, pero kami gutom. 'Di ba? Namamatay kami. So,
Yung hirap na yun na nag-trigger kaya iniluwal ang unionismo. So ibig sabihin sa Pilipinas, habang tumitindi yung kahirapan, kagutuman at inustisya, yan din yung magbibigay sa pinakamalawak na mamamayan para lumaban. Dalawang nangyari po sa atin, dalawang historical na hindi natin mapapasubulian at kailangan pulutan ng aral. Si Marcos, nagdeklara ng martial law. Hindi naman sinabi ng 1986 lang ako eh. Pero dahil sa tindi ng hirap, nagkaisa yung mamamayan laban kay Marcos, bagsak si Marcos. Inulit yan sa panahon ni Estrada, bagsak sa Estrada. Ang tanong, nagbago ba yung kalagayan? Hindi, kasi ang hindi pa natin natututunan, nagpapalit lang tayo mula sa hanay nila. Kailangan natin i-educate yung ating mga kababayan na kung tayo ay magpapalit ng panibagong leader ay hindi na mula sa hanay nila para matiyak natin na yung sistema later on ay unti-unti nating ma-address. Hindi man yan sa panahon natin ngayon, no? Hindi ko man yan abutan, hindi man natin abutan yan. Sigurado ako, optimistic ang pagtingin ko na sa mga apo natin, sa mga anak natin, sa tindi ng krisis yan, bibigkisin yan sa pagkakaisa at paglaban ng mga Pilipino sooner or later. Kahit nga yung mga farmers, no, kung tutusin, sila ang nagpapakain ng mamayang Pilipino. Pero iisipin mo sila, wala silang makain. Kaya nakakadurog ng puso. Kung titingnan mo, isa-isa mo. Ka Jerome, nabanggit mo Yes, kanina, nandun ka sa pagtalakay sa Senado, sa Kongreso, patungkol sa proposed wage hike, wage increase. At from 150, pagdesisyonan sa Senado ay naging 100. Which Yes, is, kung lalampas ka doon sa minimum wage, kahit piso lang, hindi ka qualified, di ba? Lumalabas ito, may tinititigan at may tinitignan lamang, di ba? So, tama po. let's say magkasundo yung dalawang bahagi ng ating legislative at yung lower house at saka yung Senate version ng 100. Sapat ba ang 100 pesos? Para sa mga manggagawa, para itaas ang isa sa pagtaas ng sahod sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Hindi po talaga, Kaed, hindi sapat, pero hakbang siya, isang malaking hakbang siya para unti-unting abutin yung nakasasapat. Kasi po, sabi ko nga kanina, living wage ang hinahanap natin. Constitutional rights natin yun. Yun na yung pinakamataas di ba? Ngayon, pag sinabing living wage, paano mo ba yan ita-translate into amount? So, kailangan mong pagbatayan, ano ba ang actual price ng pagkain? Ano ba ang actual price ng services na kailangan ng bawat Pilipino? So, meron pong very clear studies diyan ang Ibon Foundation. Ang Ibon Foundation po ay merong klarong na nakabatay ito sa aktual na bilihin. So kung ngayon po tayo mag-uusap sa Pilipinas ay mga almost 1,200 ang kailangan para ng bawat pamilyang Pilipino o bawat manggagawa para mabuhay niya yung 5 members of their family. So doble na kasalukuyan. Opo, doble nung nasa NCR. No, mas malaki yan kapag doon sa mas mababang rehiyon. Magkano po yan in dollars? Pag tin-translate mo sa dollar. Mga $20. $20. Diyan ho ba sa Italia? Magkano ang per hora? Depende kasi dito may ang merong dito tinatawag na kontrato nasyonale. Bawat uri ng trabaho merong classification at merong na nakalaan dito. Hinihilingan ng mga leftist group dito, mga progressive group na maging fixed, let's say lahat 9 to 10 euro per hour, which is something like 62 pesos per hour. Kung 62 pesos per hour. So ganyan po yung ganyan yung kalalagayan ng sahod sa ating bansa. Sobrang baba po talaga habang sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Kaya lagi nga namin sinasabi, ang mga manggagawang Pilipino naman ay sumasabay sa pagiging high-tech ng buong mundo. Alam niyo po mga Pilipino dito kahit papaano yung mga manggagawa natin ay naka-ATM din po. Naka-ATM, no? Yan ay uso ngayon, di ba? Naka-ATM. Kung tawag dyan ay paperless ba yun, ATM. Pero hindi po nila hawak yun. Ka-Jerome, 620 per hour po, hindi 62. 620 per hour.
Oh, Opo. So imagine, yung pong tinatrabaho ng 8 oras ng ordinaryong manggagawa sa Pilipinas, sinasahod na dito ng 1 oras. imagine, sobrang layo. O kaya yan po yung ano, yan po yung nagbibigay gustong-gusto ng mga negosyanteng dayuhan na pumunta sa Pilipinas, 'di ba? Mhm. Kaya nilang magpababa ng pinakamasahod, no union, no strike pa. Kasi protektado ng gobyerno. So, yan po yung ano, yung sinasabi natin na very unfair sa mga Pilipino. So, kaya po hindi tayo nagtataka na dahil wala naman po talaga tayong sariling industry na mag-absorb ng mga new labor force, ang direksyon ng ating mga kababayan ay papunta yung mga newly graduates at mayroong oportunidad, papunta po sa iba't ibang panig ng mundo para doon maghanap ng ikabubuhay. So kita naman natin no, yung nabanggit ni Ka Jerome, hindi sapat pero at least bahagi ito ng para sa hinaharap, di ba ga? Yung 100 na kung let's say kung magkaroon ng pagsalubungan between two legislative body, ma-approve yung 100, ibig sabihin dito natin ibabalik yung kahalagahan ng union. Di ba? Yes Dahil po. sino ba yung mga nagpupursige? Yung mga progresibong grupo tulad ng KMU, ng mga union, mga kababayan, kung wala mga union, kung wala mga progresibong grupo na sumisigaw sa karapatan ng mga manggagawa, uring manggagawan tulad natin, mapipilitan ba itong mga politikong ito? Itong ating mga honorables na itaas ang ating mga minimum wage? Hindi. Mananatiling bulag pipiyadbingi sila sa kalalagayan natin kahit pa tayo lumubog sa putik ang ating mga hanggang lalamunan natin, ipuno na ng putik. Wala silang pakialam. Kaya lamang napipilitan sila na itaas ang ating sahod kahit nalabag sa loob nila dahil may mga progresibong grupo, may mga aktivista, may mga unionista na lumalaban para sa karapatan nating mga manggagawa. Yan po lang mga paalala ko sa inyo. May mga Kaya kumakalampag. May mga may kumakalampag sa kanila. kumakalampag. Oo. Hindi lang Kung kayo sa hindi sila usapin ng sahod, kakalampagin, pagtaas ng kung mga sila kakalampagin, walang ganun. wala. Hindi sila kilos. Hindi. Kung hindi lamang yung usapin ng pagtaas ng sahod, pati pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng mga bayarin sa tubig, sa ilaw, pamasahe. Kung hindi ang mga progresibong grupo, yung mga aktivistang tinitira nyo, sinasabi ninyo mga terorista, baka lubog na tayo hanggang lampas Nga. ulo na ang paglubog natin. Kaya ngayon, di ba may kasabihan na noong unang panahon, isang kahig, isang tuka. Ngayon, 3 kahig na hindi pa makatuka. Kaya, Hmm. Yun ang Ayan po, nangyayari. no. Kaya po kaya po excited ako dito sa dito sa programa ninyo kasi hindi lang ako nakakapagbigay ng input. Kayo din, marami akong natututunan sa inyo. maraming salamat. Ako, sasabihin ko sa iyo ha, ako talagang proud ako. Yung huling 2 episode namin ng May 1, talagang proud ako dahil ako naging bahagi ako na nakapag-interview sa iyo at yan ay malaking karangalan po sa parte ko, Ka Jerome. Dahil talagang marami kami natututunan, marami kami nalalaman na input sa iyo patungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga manggagawa natin at yung kasalukuyang pamumuhay ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So natalakay natin yung usapin ng seguridad ng mga unyon. Nabanggit mo nga kanina, may mga pagdukot, may mga pananakot, yung epekto nito, yung kalalagayan ng mga manggagawa, di ba ga, yung ine-expect natin na wage increase. Ngayon, Ka Jerome, hihingi naman namin sa iyo dahil dumating na tayo sa punto na kailangan nating magbigay mensahe naman para sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Europa, kundi sa lahat ng mga inaabot ng ating programa. Ano po ang mensahe mo bilang Secretary General ng KMU at ano ang saan yung daan na tinatahak ng KMU para susunod na 365 days at sa susunod na Mayo 1, meron ba tayong makikitang konting pagbabago doon sa mga idea ng KMU na dapat nating harapin ngayong susunod na 365 days para sa susunod na May 1 celebration sa 2025? Okay, Ka Edwin. Unang-una, nais ko pong magpasalamat ulit sa ating mga kababayan na OFW sa buong Europa at sa buong mundo o saan man umaabot yung ating tinig.
maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa bayan. Hayaan nyo kami mga nandito sa Pilipinas, ano man ang sitwasyon ay patuloy kaming lalaban dahil kami po naniniwala tama yung ipinaglalaban namin. Ano man ang gaano mang karahas ang gobyernong ito laban sa amin, pero sabi nga namin, no choice, kailangan nating lumaban. No, hindi lang ito para sa kasalukuyang henerasyon kundi para sa hinaharap pa. Napaka-importante po na ang ating mga kababayan, ating mga anak, ang ating mga apo ay kailangan nating imulat sa katotohanan. Ano ba ang kalagayan ng ating bansa? And then later on, pag na-lay down natin sa kanila yung sitwasyon na yan, hayaan natin silang magpasya kung magpapasya silang join sa people's movement para sa pagsusulong ng interes ng mamamayan in general. Kami po sa Kilusang Mayo 1 ay patuloy pong ikakampanya, no, ang dagdag na sahod sa loob at labas ng House of Representatives and Senate. Ilalaban po namin yan sa factory level through collective bargaining agreement. Magpapile po sa mga RWBs para sa wage increase. Naniniwala po kami na kahit yan ay paunti-unti, pero malaking hakbang yan para sa pag-abot ng ating maximum na kahilingan. At siyempre po, patuloy namin pagpupursigihan yung pagtatayo ng mga union. Patuloy kaming makikipag-engage sa iba't ibang government agencies. Patuloy po kami mag-i-educa sa ating mga manggagawa at saka sa mamamayang Pilipino. At yung pangangailangan magsama-sama, kumilos tayo para sa unti-unting mga economic at political reforms na kailangan natin. Dahil sa gitna ng kahirapan at kagutuman na to, sabi nga namin, wala naman tayong ibang choice kung hindi magtanggol at lumaban. So, bilang panghuling mensahe, sabi nga namin, pag may nakikita po tayong mali, labanan natin. No? Pag may mali, labanan natin kasi ang paglaban sa mali, ang suma total niyan ay tama. So, ang mali, kung may nakikita tayong mali, nananahimik lang tayo, natatakot tayong sumangkot, ang mensahe niya na isinisend natin, magpatuloy yung mali, which is hindi yun unacceptable sa maraming mga Pilipino. So tayo pong nakakaintindi, mas magpalawak, mag-organize at magpaintindi pa sa ating mga kababayan hanggang sa tuluyang makamit natin yung paglaya ng Pilipinas sa lahat ng kontrol at dominasyon ng mga foreign na nagsasamantala sa atin. So yun po, at siguro sa mga susunod nating talastasan, update ulit namin kayo, no? Mag-iingat po kayo palagi, no? Mag-iingat kayo palagi diyan nasaan man kayo. Okay. Sana po kayong magsawa na makasama ulit namin. Tama ka, Jerome. At kami, malaking karangalan po sa bahagi ng ugnayan sa Impapawid. Siyempre, ni Kap Lloyda, ni Kap Edu, at lahat ng telecasters dito sa bahagi ng Umangat Migrante, yung ika nga anytime na tawagan ka namin, lagi kang available. Binibigyan mo, considering na pagod ka kahapon at kaya nakipagpatintero pa kayo kahapon sa kalsada. Napanood ko rin yun. Napanood ko rin yun. Kasi nung nag-message po sa akin, si Kaedo na ma-interview ako, hindi pa ako makasabi agad, makakommit sa kanya. Kasi nga po, madami pang mga schedule. So sabi ko, sige, mag-uusap kami mabilis. Tapos titignan namin kung makakakomit ako sa iyo. Kung hindi, other leaders from KMU ang papa-interview namin. And then sasabihin ng mga kasama, o sige, kaya mo naman yan. Madaling araw naman yan. Anyway, nandito, nairaos natin. Salamat sa iyo dahil sa episode na ito, marami na naman kami natutunan, lalo na yung ating mga taga-subaybay at mga hindi man taga-subaybay pero makakapanood ng episode na ito. Marami silang natutunan at marami pa silang ito yung panalangin namin, hope namin ni Kap Lloyda at saka ni Kap Edu na maging produktibo para sa kanila yung episode na ito, na at least may tumimo sa kanila tulad ng sabi mo nga, ipaglaban, lumaban sa mali. At kung manatiling tahimik sa mali, mali na rin. Panibagong pagkakamali na naman yun. So, pinapayagan mo silang patuloy na gawin ang mga hindi dapat kung hindi ka papalag. So, maraming salamat ka, Jerome. Hanggang sa susunod na napakita din sa Impapawid. Okay, maraming salamat. Salamat. Ingat po. Sa susunod. Salamat ka, Edwin. Salamat ka, Lloyda. God bless you. God bless you.
Okay, maraming salamat po. Bye-bye. Magpahinga na Salamat rin po. kayo Ingat dahil po. Ingat po. Ingat. Ingat. Ingat pagod po. sa trabaho, magpahinga na kayo. Bye-bye. Salamat po. Salamat po.